Purihin natin ang Diyos. So, what we heard is what we call the 8 Beatitudes, no? Nasa na yung PowerPoint? Huwag nyo na ako ipalabas. Hello? Ayun. O bakit nauna? Hindi pa yan eh. Ayan. Parang logo ng St. Peter, no? It reminds us of the 8 Beatitudes. Ang pagpapahayag tungkol sa mga tinuturing ng Diyos ng mga mapapalad. Sa ating panahon, pag sinabi mong mapalad, malaki yung palad, maraming nadadaklot. Pag yung mga sawing palad, maliit lang ang kamay, kaya maliit lang ang nakupit. No? Kaya para sa atin, ito'y pagpapahayag ng tinuturing ng Diyos ng mga mapapalad. Sa Tagalog kasi ng blessed is mapalad. Kaya nga, karamihan dito ay parang taliwas naman sa inaasahan natin na maituturing ang mapapalad. Mapapalad daw ang nagugutom. Sumasang-ayon ba kayo doon? Mapapalad ang mga inuusig. Paano naging mapalad yung Father? Inuusig nga ako. Your Honor, ang tanging naaalala ko lamang ay hindi ko na maalala. Di ba? Minsan, parang taliwas naman doon sa inaasahan because we associate blessedness with everything that is good. No, pag hindi na kalugod-lugod, hindi na blessed yan. No? We associate blessings with good health, good life, good fortune. Pag naghihirap ka na, mapalad pa ba ako, Father? Ba't naghihirap kami? No? We associate bad things na hindi tayo pinagpala ng Diyos. Pero sa katotohanan naman, alam na natin, no? Na wala naman talagang taong hindi dumadaan sa pagsubok. Yung katabi ninyo, kahit mukhang maayos, tignan yan. Meron din niyang pinagdadaanan ngayon. Tignan ninyo itsura. Tapos tanungin nyo, may problema ka ba? 1, 2, 3. Anong sabi? Wala kang pakialam. May problema nga yan. Wala naman talagang taong walang problema eh. Ang pinagpala sa mata ng Panginoon, yung dumaraan sa maraming pagsubok, pero hindi nawawala ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. No, yun ang totoong pinagpala. Dahil wala namang taong makakaligtas sa pagsubok sa buhay. Lahat tayo mayroon yan. Ang problema natin nga lang ngayon, papaano tayo magpapakatatag para mapanatili ang ating tiwala at pananalig sa kabila ng maraming pagsubok na ating pinagdaraanan. Yung mga babae, pagka tumatanda na, minsan nananalangin yan. Pag 29 anyos na daw yung babae, nagdadasal yan. Ang dasal ng 29 walang asawa, Lord, give me a lover. Pag 30, wala pa rin, Lord, I'm still waiting. Pag 31, wala pa, Panginoon, bilis-bilisan mo naman. Pag 32 na, wala pa ring asawa, Panginoon, nakikinig ka ba? At pag 35 na, wala pa ding asawa, walang Diyos! Bakit ganun na walang kakagad ng pananalig? Pagsubok lang yan, no, dumaraan tayo. Kapag may mga pagsubok, anong dapat niyong gawin? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ganun! Yun lang ang ating dapat gagawin. Kalma ka lang. Kaya nga, para sa atin, how can we sustain our trust and belief kahit na hindi ka lugod-lugod sa atin ang mga nagaganap sa ating buhay? Kaya nga, I would like to discuss about, bakit ayaw umabot? Hello? Passionate commitment. Pakiulit. And I think this song summarizes what passionate commitment is. Hindi ba ayaw umabot? Kanta tayo ha. Bidyoke to, bidyoke. Alam ka naman patay gutom kayo sa karaoke, no? Kaya tayong lahat. Oh, ba't lumipat? May lakad ka? Ano nangyari? Kanta yun eh. Ano ba to?
by the power of Grayskull. Let's bolt in! Ano ba? Oh, bumalik na naman sa umpisa. Yan, kanta yan oh. Yan. Bakit? Naghirap na ba kayo? Lumate na yung TV? Ha? Hindi ko nga mabasa dun eh. May tugtog yan. Oh, may tugtog yan. Bilisan nyo, yan na, kanta na oh. Kumakanta na, wala pang tugtog. Hala. Ulitin nyo yan. Yan. Ulitin. Oh. Ulit. Due to technical difficulties, ano ba? Oh, ulit. Lakasan nyo. Lit-lit na nga ng TV, sablay pa. Lakasan nyo. Karaoke ha? This is passionate commitment. Bakit puro drums naririnig ko? Sa pag-ibig, Kristo, sinong Sino kumakanta? Ikaw? Sa pag-ibig ng Diyos. O, sabay-sabay na kayo. Paghirap ba? Paghihirap ba? Nauuna yung palabas? Kapighatian. Pag-uusig o gutom o tabak. At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos. Huwag nyo na lang panoorin, nakakalito. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Okay? Tama na. Nalilito lang ako. Sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? This is passionate commitment. By definition, passionate means, basa, to be extremely enthusiastic about something. Yung punong-puno ka ba ng sigla kahit medyo hirap ka na? Sabi nung isang bata, kaibigan, pare, ang ganda ng cellphone mo latest siya ng iPhone 15 Pro Max. O pare, napanalunan ko to sa pabilisang tumakbo. Talaga? Kahit nga hirap na ako, talagang pinaglaban ko yung sarili ko. Talaga, ilang kayong naglaban? 3 lang. Ako nauna, pangalawa yung pulis, pangatlo yung may-ari ng cellphone. No? Yan ang sigasig. That is being passionate. Parang sa trabaho, ito. Umuwi yung asawa, hating gabi. Sabi ng misis, Tonyo, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Ba't hating gabi ka na? Daming trabaho, mahal. Grabe, ang dami pang rush. Pila-pila, ang daming customer talaga. Uli ka na, matulog na tayo, hating gabi na. Mauna ka na, mahal. Tatapusin ko lang tong trabaho sa bahay. Rush to Dideliver ko bukas. Galit na galit yung misis, lumabas. Ano ka ba naman, Tonyo? Pambihira ka. Ikaw lang yata nag-uuwi ng trabaho sa bahay sa lahat ng embalsamador ng St. Peter. Pero may patay doon sa salas nyo. Yan ang sigasig. That is being passionate. Alam nyo, ang isang taong punong-puno ng pasyon sa kanyang ginagawa, they try to be the best possible person that they can become.
Yan ang sikreto ng tagumpay. Kayo ba? Do you have that passion na kayo'y magtrabaho ng mainam dito sa St. Peter? You must have that dream. Kasi pag wala kayong pangarap sa buhay, wala na yang kahulugan. When you stop dreaming, you start dying. Ang buhay natin nakasalalay lang sa ating mga pinapangarap. Because without your dreams, there is no meaning in life. No, kaya nga, sabi nga when there is purpose, there is meaning. Kaya sa buhay natin, being passionate is important. To have strong feelings about something. Kaya nga, ang definition naman na, ito, maganda tong halimbawa, Lunes ngayon, di ba? May sounds yan. I love my job. Lakasan nyo. It's Monday! Monday morning! Yes! Yes! Ayan. Yes! It's Monday! Galit. Yan. Gawin niyo yan. Sa EDSA. Hala. Sabi niya, I'm in my office! Ba't nawala yung salita? That is being passionate, no? I think, tama na, tapos na, sigilan nyo na yan. I think being passionate simply means you are trying to find the love in what you do. Pagmahal nyo, ginagawa nyo para kayong pumapasok sa langit araw-araw. No, if you work at St. Peter, siguradong punong-puno kayo ng sigla kapag kayo pumapasok. Huwag niyong gagayahin sa EDSA yun, ha? Baka humahuli kayo ng MMDA, no? Bawal yang tumatakbo sa gitna ng kalsada. Commitment. Passionate, then we define commitment. Basa. Sabi, maraming salamat sa inyo at ako inyong binoto bilang mayor ng ating bayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa lahat. Mayor, paano naman yung mga pinangako mo sa amin bago mag-eleksyon? Aba, pinangakuan ko na nga kayo. Gusto nyo, tuparin ko pa. Kapal ng mukha nyo. Commitment is a pledge to do something. Kailangan pag meron kang sinabi, kailangan ipakita mo sa buhay. Sabi ko sa inyo, ang salita walang batayan. Babae, tinanong mo, mahal mo ko? Sasabihin ng babae, ewan. Ibig sabihin nun, oo. Pag lalaki tinanong mo, mahal mo ko? Sabi nung lalaki, oo. Ibig sabihin nun, ewan. Kaya mag-ingat kayo sa tinatanong nyo. It must be proven by what we do. This is commitment. Nanumpa kayo, kailangan panindigan ninyo. So, passionate commitment is the cornerstone for a successful ministry, successful work, and successful faithfulness, no, and trust in God. Kung gusto nyong maituring na pinagpala o mapalad ng Diyos sa kabila ng maraming pagsubok, you must be passionately committed to our belief. Kung ano man po yung sinasampalatayanan ninyo, be passionate about it. Yung laging nasa isip, puso, at pagkilos ninyo ang inyong pananampalataya. Cultivating these qualities within you will give you the courage and stamina to push through challenges and thrive.
maraming pagsubok, balakid, obstacles, but you must persevere. Sabi nga, importante sa atin lahat yan. Pag maraming pagsubok sa buhay, you must have perseverance. Perseverance. Pakiulit nyo ngayon. Mas malakas. Perseverance is the steady persistence in a course of action, purpose, or goal in spite of difficulties, obstacles, and discouragements. Pakiulit nyo ngayon. O ano nangyari sa inyo? Gusto nyo, imbalsamuhin ko kayo. Kaya, di ba, para sa... Marami naman talagang pagsubok. Anong mga pagsubok? Ay, di ba sabi nung sa kanta, paghihirap ba? Mahirap maging mahirap, no? Sabi ng mga tao, Father, may pamilya ba kayo? Ba't may mga nakasampay sa kumbentong mga damit ng babae at saka mga bata? May pamilya ba kayo, Father? Alam nyo, kung sa abuloy lang ninyo ko aasa, mamamatay ako sa gutom. Kaya tumanggap ako ng labada sa mga kapitbahay. Nay, ano po yung asin sa ibabaw ng sinaing? Ano po yung para wag mahilaw? Huwag kang magulo. Ulam natin yan. Iniinit ko lang. Kahirapan ba ang magpapahiwalay sa'yo? Kahirapan ba ang magpapahina ng iyong pananalig na sa kabila ng kagutuman, ikaw ay pinagpala pa din ng Diyos? No? Minsan, pag sobrang ng hirap natin, nawawalan na tayo ng pananalig sa Panginoon. Paghihirap ba, kapighatian, lungkot, nalulungkot ka ba? No? Sabi nga, di ba? Minsan kahit mga panaginip, pare, ba't ang lungkot mo? Nanaginip ako, pare. Anong panaginip mo? Nakakatakot? Ba't ka nalulungkot? Nanaginip ako, pare. Napapalibutan daw ako ng 50 magaganda at sexing contestants ng Miss Universe. Pare, ang ganda ng panaginip mo, ba't ka nalulungkot? Pare, ako nanalo. Talagang malulungkot ka nga yan. Biro mo, 50 magaganda na, sexy pa. And the winner is... Di ba, marami sa ating mga sitwasyon ganyan na nalulungkot tayo. Ano pa ba yung mga sa buhay natin pag tayo nalulungkot? Pare, ba't malungkot ka? Nag-aaway kami ng misis ko, pare. Birthday pa naman niya ngayon. O ba't kayo nag-aaway? Birthday pala niya ngayon. Tinanong ko siya last week kung anong gusto niyang regalo sa birthday niya. Sabi niya kahit ano daw. Basta may diamond. O anong binigay mo? Baraha. Magtong-it na lang siya. No? Di ba? Marami tayong mga pagsubok na pagdaraanan. Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig. Kahapon, Jesus was rejected. Pagkatapos ni Jesus gumawa ng maraming himala, tapos magturo ng magagandang aral, ano ang napala? Sabi ng Ebanghelyo kahapon, sabi ng kamag-anak niya, he is out of his mind. Wala daw sa sariling bait, baliw daw si Jesus. Sabi naman ng mga Pariseo, sinasapian niya ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. No? Pero dami mong ginawang mabuti, Jesus was rejected. And so are we. Nasubukan niyo na bang ma-reject kayo? Sabi ng kaibigan, matagal na tayong friends sa Facebook, mag-eyeball naman tayo para magkita tayo. O sige, magkita tayo sa mall, sabi ng girl. Magsusuot ako ng yellow na damit, sabi ng girl. Ay, sige, ako naman magsusuot ng red na damit, sabi ng lalaki. Dumating yung babaeng nakayelo na hindi mainam, maayos ang itsura. Hindi talaga kagandahan. Naghintay siya sa lalaking naka-red. Wala, ang tagal. Pero may nakita siyang lalaki naka-blue. Nilapitan niya, sabi niya, excuse me, ikaw ba yung ka-eyeball ko? Hello? Bakit? Naka-red ba ako? Kaya yun. Ang bobo. Ang dali-daling mabisto. Di ba may mga panahon na ganyan tayo, no? We feel rejected kapag nanliligaw dun sa babae. Sabi nung tatay ng babae dun sa nanliligaw. Alam mo, yung anak ko, gusto ko maganda kinabukasan yan. Kaya ang gusto ko na mapangasawa niyan, yung lalaking merong natapos.
May natapos ka ba? Meron naman po. Anong natapos mo? Abogasya? Hindi. Medisina? Hindi po. Engineering? Accountancy? Hindi po. Anong natapos mo? Natapos ko po yung sintensya ko sa bilibid. Napatay ko kasi yung tatay ng dati kong nililigawan eh. Ang dami kasing tinatanong. May tatanong pa ba kayo? Naku, wala na. Gagawa kita merienda. Asikasuhin mo bisita mo. Di ba sa buhay, when people reject us, alam ninyo, merong pagbabago sa atin. Jesus was rejected, but He did not change. It did not affect Jesus. Kasi alam naman niya kung sino talaga siya. Alam niyo sa buhay natin, kung kayo, ang inyong focus ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa inyo, hindi na kayo sasaya. Kasi you want to be affirmed by others, you don't need to be validated by other people dahil kilala naman ninyo kung sino kayo. Si Jesus, He is the Son of God. Alam niya yun. Kaya kahit ano sabihin sa Kanya at isipin ng iba, He is only focused on fulfilling the mission, to fulfill the will of the Father. Kaya sa atin, pagka may mga taong sasabihin kang ganito, huwag kayong, that is rejection. Yung bang mga salitang, ayaw ko sa'yo. Pakiulit nyo ngayon habang nakatingin sa katabi. 1, 2, 3. Lakasan nyo para may dating. Ayaw ko sa'yo. 1, 2, 3. Yeah, maraming ganun eh. Storbo ka lang sa buhay. Wala kang pakinabang. Lumayas ka dito. Di kita kailangan. That is rejection. Masakit yun. Because rejection is one of our greatest scar. Kapag nakaranas tayo na tinalikuran tayo ng iba, masakit yan. But Jesus was not affected. Tayo, pag nare-reject, we want to take revenge. Naghihiganti ka. It changes us. Di ba? Kumakain yung mag-asawa, bumula yung bibig ng lalaki, biglang napasumsum sa lamesa. Sabi ng lalaki, nararamdaman ko, mahal, malapit ng aking katapusan, kaya't kailangan ipagtapat ko sa iyo ang lahat ng aking sikreto. Huwag ka na magsalita. Hindi. Kailangan malaman mo, matagal na kitang niloloko. Matagal na kitang pinapagtaksilan. Matagal ko na kayang alam, kaya nga nilasong kita. Di ba? Ganyan yung pag dumarating yan, gusto nating maghiganti. Naglilinis ng confessional box yung janitor, biglang merong naramdaman siyang pumasok sa lugar na mangungumpisal. Ito naman janitor, binuksan yung maliit na bintana. Biglang may nagsalitang babae. Patawarin niyo po ako, Padre, ako po yung Nagulat yung janitor, may mangungumpisal. Sasabihin niya sana na hindi siya si Father, kaso yung babae walang tigil kada daldal. Wala siyang magawa. Di umupo na lang, nakinig na rin. Ako po yung nagsisinungaling, nagmumura, kumuha ako ng di akin. Ako po yung naninira ng aking kapwa-tao. At higit sa lahat, Father, ako po yung nagtaksil sa aking asawa. Yun lang po, Father. Mrs., hindi po ako si Father. Hindi ka si Father? Sino ka? Janitor, naglilinis ng confessional box. Ba't mo pinakinggan mga kasalanan ko? Sasabihin ko sana sa inyo, ayaw nyo tumigil kada daldal dyan eh. Isusumbong kita kay Father. Susumbong kita sa asawa mo. It's a tie. Kaya nga sa buhay, pag tayo ay nire-reject, we want to get even. Naghihiganti ka. Alam niyo si Jesus, he didn't mind. Ano man ang sabihin ninyo, hindi yan importante sa akin. Ang importante, ang pagsunod ko sa kalooban ng Ama. If you only desire the affirmation of others, talagang sasabihin ko sa inyo, masasaktan lang kayo. You will be frustrated. Dahil anuman ang ating gawin, anuman ang ating isipin, anuman ang ating sabihin, laging may masasabing negatibo ang ibang tao sa atin. Kami mga pare, pag ang pare mabilis magmisa, para namang nagmamadali si Father lagi. Pag mabagal magmisa, matanda na kasi, dapat na mag-retire. Pag alis ng alis, lakwatsero. Pag hindi umaalis, may inferiority complex. Kapag pagawa ng pagawa, gastador. Pag walang pinapagawa, kuripot. Kapag sama ng sama sa mga babae, machiks. Pag sa lalaki sumama, bakla. Kanino kami sasama sa kabayo?
Laging may masasabing hindi maganda. That is why para sa atin, always remember, focus not on what people will say, but on what God will say to you, about you. You must be secured with who and what you are. Kaya nga sinasabi, people may not like you, but God likes you more than you can ever like yourself. People may not love you, but God loves you with an everlasting love. Sabi nga ni Billy Joel doon sa kanta, di ba? Parang si Jesus ang umaawit sa atin. Sabi niya, I said I love you, and that's forever. This I promise from the heart. Meron nun. I couldn't love you any better. I love you just the way you. Diba? Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na kayo kailangan magpanggap kung sino man, kung ano ka man, tanggap yan ng Panginoon. People might reject you, but remember, God will never reject you. Sa ating buhay, sa pagsunod sa Panginoon, always remember, maraming pagsubok tayong pagdadaanan na dapat nating mapagtagumpayan to maintain that faith and trust in God. Kaya nga, maraming mga pagkakabigo, lagpasan na natin yan. Yan yung mga taong nabigo, pero nagsikap magtagumpay. In life, we will fall. We will commit mistakes, but we are required to get up. Tama-tama pa naman to, ginawa ko pa to nung isang araw pa eh. Pakita mo nga, Sister Del, tumba, tayo. Tumba uli. Tayo uli. That is the only thing that we have to do. Kapag may mga pangarap tayong di natutupad, just keep on dreaming. When one dream dies, dream another one. Libre lang yung mangarap. At importante sa atin, this will sustain our faith and our trust in God. Parang sinasabi sa atin, in passionate commitment, it must be forever and always. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.